Mapagpalang araw na naman po mga kadahon. Ang ating topic ngayon ay tungkol naman sa labanos at ito ay may English na radish. At ito po ay may scientific name na Raphanus raphanistrum sativus. Alam niyo po ba mga kadahon na ang labanos o radish ay isa sa gulay na pinakaminahal ng ating mga ninuno na mga Grego dahil sa napakarami nitong sakit na kayang labanan at napakaraming bitamina na kayang ibigay sa ating katawan. At ang labanos nga po mga kadahon ay mayaman sa vitamin C, mayaman sa folic acid, mayaman sa anthocyanin, at mayaman sa iron at calcium, at mayaman din po ito sa fiber at sa potassium. At mayaman din siya sa pantothenic acid, minerals, at folic acid, vitamin B6, vitamin B2, lysine, carbohydrates, at may tubig itong 88%. Vitamin B5, magnesium, sodium, potassium, phosphorus, at napakarami pa pong iba. Kaya naman po mga kadahon, ayon sa ating mga eksperto, ang labanos o radish ay ito ay mayroon na mild antibiotic, kaya napakarami po nitong kayang labanan na sakit. Unang-una na nga po dito ang pagkalason mula sa ating mga kinakain. Hindi natin mamalayan yung ating mga kinakain ay hindi na pala maganda ang benefit nito sa ating katawan, kaya lumalaban po ang radish or labanos sa mga pagkalason o toxin na pumapasok sa ating katawan na hindi naman natin kailangan, at maaring magdala pa ito sa atin ng karamdaman. At sunod nga po mga kadahon, lumalaban din ito sa sobrang pagkaubis o sobrang pagkataba, dahil ito nga po ay may 88% na tubig. Kaya kung medyo mahina rin tayo sa tubig, maganda po itong kainin para mas makuha natin ang dami ng tubig na kailangan nating katawan at mawas out ang anumang sakit sa ating katawan. At sunod nga po yung kidney problem. Ayan, tumutulong po ang labanos para i-wash out, i-cleansing ang ating mga kidney para magkaroon tayo ng malusog na kidney at malinis na kidney. At sunod nga po mga kadahon, nakakatulong din po ang labanos o radish para bigyan nito ng normal na dugo ang ating katawan. At dahil po doon, nakakadaloy ng maayos ang oxygen sa ating katawan, sa ating puso, sa ating mga brain cells, at sa buong katawan natin, kaya naiiwasan ang pagkakaroon ng high blood ng isang tao or pag-atake ng high blood, at dahil din po doon, nagkakaroon tayo ng healthy heart. Kaya naiiwasan ang pag-atake ng stroke dahil po dumadaloy ng maayos ang ating mga dugo sa ating mga ugat papunta sa ating mga puso at sa iba't ibang parte ng ating katawan. Kaya naman po ayon sa ating mga eksperto, nakatulong din po ang labanos para maiwasan ang pagkakaroon ng Alzheimer's dahil nga po dumadaloy ng maayos ang ating mga dugo sa ating katawan, kaya naiwasan ang pagiging malilimutin o pagkawala ng memorya. At ayon din po sa ating mga eksperto mga kadahon, ang labanos o radish ay nakakatulong para sa mga kababaihan na nagkakaroon ng buwanang dalaw o regla, dahil po tumutulong ang labanos para magkaroon tayo ng normal na regla or menstruation. At ayon din po sa ating mga eksperto, nakakatulong din po ang labanos para labanan ang maagang pagtanda, kaya ito po ay anti-aging,
Pinagaganda po nito ang itsura ng ating balat, ng ating mga buhok at ng ating mga kuko. At dahil ito po ay may nicotinic acid ayon sa ating mga eksperto. At sunod po mga kadahon, ayon din po sa ating mga eksperto, nakakatulong din po ang labanos or radish sa mga kalalakihan na lasinggero o mahilig uminom ng alak or umiinom ng alak paminsan-minsan, at meron ngayong tao na ilang tagay lang nalalasing na agad. Ito po ay nakakatulong para labanan ang pagka-hangover. Yan, mabilis makapawala siya ng pagkalasing ng isang tao. Pakainin nyo lamang po ang mga taong sobra na sa kalasingan o nalasing, at dahil dun sumasakit ng ulo nila or nasusuka na sila o ano pa man, pakainin nyo lang po sila ng labanos para mawala ang kanilang pagka-hangover Sunod po mga kadahon, ayon sa ating mga eksperto, ang labanos o radish ay mayroon phytoncides. Ito po ay tumutulong para labanan ang pananakit ng mga kalamnan ng ating katawan sa tuwing tayo ay gumagawa ng mabibigat na mga gawain at hindi naiwasan ng sobrang pagkapagod o nararanasan natin na pananakit ng katawan, at maging sa mga taong nag-ehersisyo. At ayon din po sa ating mga eksperto mga kadahon, ang radish or labanos ay nakakatulong sa mga taong may mga gallstone, yung mga taong may bato sa abdo, at ito rin po ay may mga sakit sa atay. Ang radish po ay tumutulong para i-cleansing ang ating abdo at ang ating atay. Kaya ayon po sa ating mga eksperto, napakalaking tulong po ang labanos para labanan ang pagkakaroon ng bato sa abdo at sakit sa atay or gallbladder. Ngunit ayon din po sa ating mga eksperto, para sa mas mabilis na resulta na paglilinis ng ating gallstone o pag-aalis ng bato sa ating abdo at sa ating pantog para magkaroon tayo ng malusog na pantog, mas maganda pong radish ang gamitin natin ay black. Dahil mayroon pong 3 kulay ang radish, mayroon white, mayroong red, at mayroon din pong black. Yung black po ang, ayon sa ating mga eksperto, ang pinakamabisa na nakakapagpalinis ng ating abdo at ng ating pantog at ng ating atay. At ayon din po sa ating mga eksperto, napakabisang panggamot sa ubo at bronchitis ang black radish. Kaya kung meron po kayong makita na black radish, mas mainam po yun ang bilhin nyo at yun ang kainin nyo para malabanan ang mga mas hard na mga sakit. Pero ayon din po sa ating mga eksperto, meron din halos kaparehas din ang bisa ng vitamina na naibibigay ng white radish or white labanos sa ating katawan. Pero yun nga, mas minumungkahi nila na mas gamitin natin yung black radish dahil yun ang pinakamabilis na magbigay ng mas mabilis na resulta na kailangan natin para malunasan ang karamdamang nais nating alisin sa ating katawan. Kaya naman po ayon sa ating mga eksperto, napakagandang gamitin itong labanos o radish para labanan ang mga iba't ibang karamdaman dahil po nililinis nito ang ating katawan, nilalabas nito ang dumi o lason sa ating katawan sa pamamagitan ng pag-ihi natin at pagdumi. Dahil nga po ito ay lumalaban din sa constipation, kaya mabilis tayong makadumi, mabilis na ilalabas ang mga toxin sa ating katawan. At ayon din po sa ating mga eksperto, nakakatulong po ang labanos o radish sa mga taong ayaw magka-diabetes or dumadanas ng diabetes.
dahil binibigyan po tayo nito ng maayos na sugar level. Kaya naiwasan ang pag-atake ng diabetes o paglala ng diabetes. At ayon din po sa ating mga eksperto, maganda rin po ang labanos sa mga taong dumadanas ng dehydration o ayaw ma-dehydrate or maubusan ng tubig sa katawan, dahil nga po ang radish ay may 88% na tubig sa ating katawan. Halos nagsisigunda siya sa pakwan, dahil yung pakwan ay may 97% na tubig sa ating katawan. Ganon din po yung pipino. Kaya ayon sa ating mga eksperto, mas maganda itong kainin ng mga tao bago matulog para magkaroon tayo ng sapat na dami ng tubig sa ating katawan at hindi tayo ma-dehydrate habang tayo natutulog. At maganda rin po itong kainin ng mga taong mahina sa tubig or hindi mahilig uminom ng tubig, dahil ito nga po ay sagana sa tubig na kailangan ng ating katawan. Sunod po, ayon sa ating mga eksperto, maganda rin po itong ipakain sa mga taong nilalagnat, dahil nga po ito ay malamig sa ating katawan dahil sa dami ng tubig nito na kayang i-provide sa ating katawan or ipasok. Kaya mabilis makapahupa ito ng lagnat, dahil nga po doon iihi yung taong nilalagnat, kaya yung kanyang mikrobyo sa katawan niya ay lalabas ng lalabas habang siya umiihi. Kaya sunod po mga kadaon, ayon sa ating mga eksperto, nakakatulong din po ang radish sa mga taong may almoranas or hemorrhoids, dahil po ito ay high fiber. Kaya natutulungan nito na makadumi ng maayos ang isang tao para maiwasan ang pagdumi ng may kasamang dugo. At sunod nga po mga kadaon, ayon sa ating mga eksperto, ang labanos ay tumutulong para labanan ang pagkakaroon ng sakit ng cancer o paglala ng cancer disease, dahil nga po ang labanos ay mayaman sa vitamin C at folic acid at anthocyanins. Ayan lamang po mga kadaon, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Don't forget subscribe Herb 7 channel, like, comment, and share. Happy watching and God bless us. Ingat po kayo.